Isang magandang gabi sa mga kapatid ko at magandang umaga sa mga kapatid ko sa Espiritu. Ngayon po, meron tayong mensahe, bibigyan natin ng buhay para nang sa ganon may ukay natin sa ating mga sarili. Ayon po sa pangalawang harapin, ito po dapat maging batayan ng mga tao na mula sa isang kalagayan na hindi pa naglilingkod sa Diyos, papunta doon sa paglilingkod. At yung may mga tinanggap na ng biyaya at humihingi pa ng panibagong biyaya, ito po ang ilalagay natin sa pag-iisip nang sa ganon alam natin kung tayo ba ay karapat-dapat o handa sa mga bagay na ating tatanggapin. Sabi sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, humingi ka at ikay bibigyan. Kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y magbibigay. Pero po, depende sa kakayahan ng bawat isa. Halimbawa, nag-aasal tayo ng malaking bagay. Pero kung meron pang pag-uugali tayo na dapat nakabunin, iyan po yung cross na isang sakripisyo natin. Sabi po dito, sa Evangelyo sa Lucas, kapitulo 14, versikulo na 25. Kung ang sino man tao ay pumaparito sa akin at hindi natutupok sa kanyang sarili, ama at ina at kasama ang babae at mga anak, at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati ng kanyang sariling buhay man ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Halimbawa po, nagnanais tayong maging isang kapatiran. Pero, mas mahalaga yung pamilya natin kaysa sa ating dahilan Panginoon, hindi po tayo karapat-dapat sa Kanya. Halimbawa, gusto natin tumanggap ng bautismo. Pero, may problema lang sa bahay, hindi na makaalis, ibig sabihin, hindi tayo karapat-dapat sa Kristo. Ang ibig sabihin niya, kinakailangan magpuot tayo sa mga mahal natin sa buhay. Ano ibig sabihin niya? Hindi naman natin sila pamatiin? Aawain ba natin sila? Hindi po. Ibig sabihin, commitment. Kapag nakatanan na tayo kay Kristo, kahit harangan tayo ng magulang, kahit may mga dahilan, pupunta ako ng mundo yan. Ibig sabihin, yan yung tinatawag na kinakailangan mapuot tayo sa ating mga mahal sa buhay na palagi natin kasama-sama sa ating mga hanay. Ibig sabihin, hindi biro-biro ang pagsunod sa pagiging alagad. Kaya kinakailangan isasacrifice natin ang mahal sa buhay. Halimbawa, hindi ako nakapunta ng mundo yan kasi may nagtatangan ako. Papayaan mo yan, pumunta ka ng mundo yan, iwanan mo lang kay Pangkristos, kay pambili ng mo. Pupunta ko ng mundo. Yun ang dapat na maging talaga. Pero, halimbawa, sumakit lang yung yan, hindi na makapunta ng mundo yan. Panay-palain, ibig sabihin, hindi tayo magiging dapat na mga talaga. Kaya hindi tingnan natin, may pagpaplano. Ano mong pagpaplano? Bago pumasok para maging alagad ng ating nagilagan noon. Bago tayo maging kapatiran, bago tayo binig ng biyaya, kinakailangan may pagpaplano. Pinag-iisipan, hindi pwede na
Parang yung pag-aasawa, hindi yung parang kaling isusuko. Nung member na, hindi naman mapanindigan ng pagiging isang member. Halimbawa, ang sabi dito, masunod, sino man hindi nagdadala ng kanyang sariling cross? Sino man ay na tao na nagnanais na maging alagad ng ating dakilang Panginoon, na hindi preparado at hindi kayang isakripisyo ang kanyang mahal sa buhay para sumunod sa kalooban ng dakilang Panginoon, hindi po magiging karapat-dapat sa kanya. Kaya ano po ang dapat natin gawin? Sabi dito, sapagkat alin sa inyo ang kung iling magtayo ng isang buo ay hindi muna uupo patatayin ng halagang magugugoy kung mayroon may magtatapos. Bakit kung nilagay na niya ang patibayan at hindi matapos, ang lahat ng mga marakita ay magkasimulan siya ilipakin. Na sabihin, nagkasimula ang tao ito na magtayo at hindi na kayang tapusin. Halimbawa, sa tatanggap ng putong, sa oras na isinurrender na natin kay Lord ang ating sarili, naranasan na natin na magsakripisyo, pero nilipat lang tayo. Sabi mo, papatunayan mo na isa kang lingkod, isa kang espiritista, isa kang tagasunod ni Kristo. Hindi ba katutuyain tayo? Matapos na may pasumpa-sumpa pa tayo, hanggang kailan mo pakinindihin ang bandila ni Kristo? Ang sabi natin, dahil naturuan tayo, hanggang may buhay. Ang problema, nilipat pa lang tayo dahil naipatayo na natin, may pundasyon na, nag-uumpisa na mag-iikot, tinuya lang, umatras na, hindi na sumunod. Kumbaga, wala pong commitment. Ang nangyayari, baka hindi matibay yung pagkakatayo. Kaya mga nang nilibat na, hindi preparado. Ang nangyari, umatras na. Ibaga, kinakailangan maging matatag tayo. Kaya po, halimbawa, gusto natin maging kapatiran, habang hindi pa natin tinatanggap, pwede pang umatras. Gusto natin maging isang tagapagpahayag, habang hindi pa tayo sinasabihan ng ating kapwa. Ngayon, parang ka lang palagi may dala-dalang banal na kasulatan. Napakabanal mo na, ayaw mo na sa amin makisalo sa inuman. Hindi ba nga, kapag wala tayong paninindigan at tiwala sa sarili, matatalo po tayo. Sapagkat ang labanan po ng pagiging alagad, hindi yung membership lang na paramihan sa isang grupo, hindi po yan nagpaparamihan. Hindi po, kundi yung pananagutan natin sa Diyos, sapagkat hindi po isang biro ang paglilingkod sa Diyos. Ano ba kung ibigay halimbawa ng ating dakilang Panginoon? O aling hari na kung sasalubong sa pakikidigma sa ibang hari ay hindi muna upo at sasakunin kung makaharap siya ng 10,000 sa dumarating na laban sa kanya na may 20,000. O hindi, samantalang malayo ang isa ay magsusugo siya ng isang sugo at hilihin ang mga kailangan sa pagkakasundo. Kaya hindi natin, halimbawa, nakapasok na tayo, kinakailangan, pinag-aaralan paano kung ako'y isang leader na? Paano kung ako'y isang ibanghilista na? Paano kung ako'y isang isang kasangkapan na? Kaya ba natin palindigan? Kasi ang labanan po dito, hanggang maaga pa, pwede bang umatras? Pwede bang malipagkasundo? Dahil hindi na mo maaaring umatras kapag nasasambit na natin ang pangalan ng ating dakilang Panginoon. Sapagkat hindi po siya katulad ng tao na nagpag-commit ka pagkatapos pwede mong baliwalain. Dahil po, Diyos ang kausap natin dito. Ibig sabihin, kung tayo po ay gusto natin maging kasapi, dapat
ano man ang mangyari sa atin, lakitin tayo ng ating kapwa, tayo'y napastangalin, sabihin, hindi ba ka, ang isa sa akin na pagkatutan natin, ano ba ika na? Spiritista. Sabi mo ka sa Biblia, mga Biblia sa Biblia, kung si Kristo na pinaratangan na prinsipe ng mga demonyo, dapat yung tagasunod niya paparatangan din na ang gawain sa demonyo. Ibig sabihin, kapag katulad ng nangyari sa ating dakilang Panginoon, ang nangyayari sa atin, magkaugnay po yun. Pero kung halimbawa, hindi naman lang natin naranasan na sabihin na may sa demonyo, ibig sabihin malayo tayo kay Kristo, malamang may nakasingit baka hindi si Kristo ang sinusundan natin. Pansinin natin, sabi ng ating dakilang Panginoon, kinakailangan ang anak ng tao ay parusahan, mamamatay. Sabi ng ating ni San Pedro, hindi mangyayari yung sa iyo yan, Panginoon. Hindi ba ang sinabi ng ating dakilang Panginoon kay Pedro? Hindi ba ang nangyari? Siyempre si Pedro sumusunod sa ating dakilang Panginoon. Nung sinaway ni Pedro, ang ating dakilang Panginoon, anong sabi kay Pedro? Lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Siyempre, kay kaharap ko, kaharap ng ating dakilang Panginoon, si Pedro, sabi doon sa kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko ni Satanas. Sa sitwasyon, ngayon, nasa likod na ng ating dakilang Panginoon, si Satanas. Patuloy na sila, nakasunod na si Pedro. Para ganun mangyayari, baka ang sinusundan natin sa pagitan ng ating dakilang Panginoon at ng nakasunod, tayo yun, baka nakasingit doon ang talata ng Diyos. Nakasingit doon si Satanas, yun na pala yung sinusundan natin. Kaya po, dito po, ikilalanin natin, uunawain natin yung mga sitwasyon, tayo may karapat-dapat. Halimbawa, pagdating sa Espiritu, sinuri tayo karapat-dapat dahil matagal ng panahon pala, nakaplano niya, nakaprograma na sa Diyos. Kaya habang hindi pa natin tinatanggap, may magkakataon pang umatras. Habang hindi pa tayo nakakakumit na maging isang kasangkapan, na maging isang tagapagpahayag, pwede pang mag-back out. Bakit po? Dahil ang paglilikuran bilang Espiritista, wala pong expiration. Walang kapakuran. Bakit po? Ano ang sabi natin? Hanggang may buhay. Ibig sabihin, hanggang humihinga tayo, lingkod tayo ng Diyos. Ikaso, nung makita yung kalaban, nandiyan na napakaraming mga problema dumarating sa pamilya. Nandiyan na yung mga pagsubok, kung ano-anong dumarating sa ating buhay. Wala na. Kaya pinagpaplanuhan mo ang paglilingkod. Hindi ibig sabihin, halimbawa, gusto ito ikanan maging kasangkapan. Okay. Ang pagiging kasangkapan madali. Sabi, madaling maging video, pero ang pagkakabidyo, yun ang mahirap. Dahil kalimitan, kapag naligaw, ang takasunod na nasa likuran, kawawa. Sabi nga, kapag ang ulan pumatay sa bulan, kapwa sila mahuhulog sa buhay. Kaya kung pag-aaralan po natin mga kapatid, kinakailangan unawain natin yung sitwasyon ng ating hinihingi, sapagkat kapag yan ay pinanggap na natin, hindi na yan ibalik. Panginoon, ayoko na. Suko na ako. Hindi ko na kaya ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Pero kung tayo po, pinagplanuhan natin, handa tayo, ano man ang mangyari, kahit kamatayan pa natin, wala pong makapaghihiwalay kay Kristo. Sabi nga, kapag
kahit ano man gawin, yan po palagi tayo handa sapagkat sinuong na natin yan, preparado tayo sa bagay na yan. Kaya ang pagiging isang lingkod kung hindi biro, na kapag may panahon lang sa kanang-tatako sa templo, kapag wala, hindi. Ibig sabihin, kung priority pa rin natin ang ating pamilya, dito, nilalabang na natin yung aral ni Kristo. Hindi tayo magiging karapat-dapat na alagad niya. Kung hindi natin kayang iwanan ang ating mahal sa buhay. Pero kung nakakulit tayo, kinakailangan mahalaga yung araw ng Sabado, pupunta ako ng Munduyan. Araw ng Linggo, pupunta ako ng Saluno, kaya sa San Mateo. Ibig sabihin, kung tayo ay nakahanda ng gusto na pag-aralan natin, dapat sa araw na yan nandoon tayo sapagkat yan po ay hindi mababaliwala sa harapan ng Diyos. Di ba ano iharap natin sa paghuhukom, sa pagbalik ng ating dahilang Panginoon? Nakatala doon dahil nakakunit na tayo sa Kanya. Nandiyan na yung tatak ng Espiritu Santo, hindi po natin maipagkakailan na kasi wala na maidadailan tayo sapagkat nandiyan yung Espiritu Santo na itinatak sa atin, yun ang taga-report doon at nakasulat din sa aklat ng buhay kung ano yung mga ginawa natin sa oras ng mga pagtitipo na hindi tayo lumalo. Kaya po, ang pagiging isang lingkod, kinakailangan handa ang ating sarili. Kaya pa natin iwanan ang mahal sa buhay? Ni Max, ang sarili nating buhay, kaya ba natin isakripisyo yung mga luho? Kaya ba natin isakripisyo yung mga bisyo? Kapag preparado na tayo, saka na natin tanggapin ang ating hinihingi na marahil iyan ay para sa atin talaga. Ano bang sabi dito? O kung hindi, kaya na sa sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik. Tumanggi, i-ignore. Ano ang mga tinatangkilik? Halimbawa, bahay. Kapag ikaw ay araw ng pagsamba, hindi mo maiwan-iwan ang bahay mo. Hindi ka napagdata. Ang mahal sa buhay, kapag hindi mo maiwan dahil sa paglilingkod, hindi tayo kapag-papa. Di maging ang kabuhayan man, baka ikalaman namin, kung tayo po, handa nating isakripisyo, okay lang mawala yun, babalik naman yun. Sapagkat yung pagpapahala ng Diyos sa bawat isa sa atin, hindi masukat na kahit puntahin natin ang utak natin. Yung pagtaluban lang tayo sa buong buhay natin na hindi tayo labuan ng karamdaman, isa na pong biyaya yan. Na kahit na ang kapaligiran natin, lahat na nagkaroon ng karamdaman, kung mahina ang ating pananalig, matatalo tayo. Paalala natin yung pandemic. Lahat na lang ng mga kapitbahay namin napakunahan na lang. Lahat na sila napakunahan. Ako na lang ang hindi. Pero wala naman nangyari, di ba? Nasaan na yung bakuna ngayon? Kung yan ay mahalaga, kailangan ng tao. Alalahanin natin, ang tao, meron na siyang antibodies na pinuproduce ng kanyang sariling katawan. Pagkainin lang natin ng tama yan, patulogin ng tama, kumain ng tama, sapat na pahinga, malusog na tayo. Pero kung ang pagkain natin, puro basura, mga junk foods, mga red meat, processed foods, dilata, wala pong noodles, walang sustansya. Pero kung puro masustansya ang kakainin natin, may panlaban tayo dyan. Katulad din yan. Kaya ang paglilingkod ko, hindi biro. Kaya natin isakripisyo yung mga tinatanggiling natin. Ano bang sabi dito? Mabuti nga ang asin. Dapat ba, kung ang asin ay tumapat, ay ano ang ipagpapaalam? Tayo po yung asin.
Bakit tayo magiging asin? Sapagkat dahil po sa kasalanan ng mga tao sa ibabaw ng sanglibutan, napalayo sila sa Diyos. Kung bagat tumabang, yung lahat ng tumanggap ng aral, yun yung asin. Yun yung magiging paraan para magkaroon ng lasa yung mga tao na nakalimot na sa Diyos. Baka sakaling ikaw yung magbigay ng alat para mapahaginan mo yung kapwa mo nang sa ganun makilala niyang may Diyos. Yun po yung kalagayan natin na tayo yung asin. Pero kung halimbawa, tinawag tayo, nagpatuloy tayo, nagpaglingkod tayo ng 10 taon, pagkatapos nawala na tayo sa sirkulasyon ng grupo. Sabi dito, walang kabuluhan maging sa lupa kahit sa pagpunan man ng dumi, ipinatapon sa labas. Kaya po, habang may pakinabang pa tayo sa harapan ng Diyos, habang mayroon pa tayong daladalang alat, ibahagi natin sa ating kapwa ang salita ng Diyos. Ibahagi natin at ituro natin sa ating mga kapwa ang pagpapagkaputi. At ganun din ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Dahil kapag tayo po ay tumanda na o useless na o hindi na natin magawa ang makipag-usap sa kapwa dahil mahina na tayo, wala na pong silbi. Wala na, hindi na may babalik yung alat mo. Kaya habang meron pang alat, meron pa tayong pakinabang na dinadaluyan ang kapangyarihan ng Diyos para magpatuloy na tumulong sa may karamdaman, para mangaral ng Ebanghelyo. Hindi pa huli ang lahat, gamitin natin yung alat na yan. Magpatuloy tayo ng lakad, ibahagi natin ang Ebanghelyo sa lahat ng tao. Hindi po kompetisyon ng pag-Ebanghelyo. Pagka minsan, dahil ibang sikta, hindi na natin kakausapin. Hindi ka naman makipag-aral doon. Pero, sa hangarin, na dapat, ikaw ang matuto sa kanya. Hindi yung pakikipag-debate. Kumbaga, mag-ilan sabi nga, ang marunong na tao, ang matalinong tao, mahina lang magsalita, kulang sa salita. Pero ang maturong na utak, ang maliliit na utak, ang pagsasalita nun, buwilong, walang pigil. Kaya ilagay natin sa isang matalino. Dapat tayo yung nakakapag-ipon, hindi yung tayo yung naglalabas ng mga karunungan. Nakapakinig tayo para sa kanila, nang sa ganun magagdagan pa yung kaalaman natin. Pero kung makikipagdebate tayo, sayang yung mga sakripisyo, yung biyaya na pinagkalog sa amin, ang kalalabasan nun. Katanyagan, katakasan, pagmamalaki. Kaya manatili tayo, sabi dito, sa huli, ang may mga pakinig na ay upang ipakinig ay makinig. Ibig sabihin, ang may mga taingan na pwedeng gamitin sa pandinig, makinig. Ibig sabihin, mag-focus tayo sa sinasabi ng ating kapwa, marahil yun, doon tayo matututo, doon madadagdagan ang ating kaalaman. Pero kung ang gagawin natin, hindi, mas marunong ako sa iyo, hindi po ganon. Kundi, kinakailangan pakinggan natin yung sinasabi ng ating kapwa. Mag-ipon tayo ng mag-ipon ng mga karunungan, sapagkat yan ay mula sa Diyos. Hindi natin kaaway o kaalit yung nasa ibang grupo ng paglilingkuran, kundi tayong lahat ay sasalubong sa Diyos, magkakasama bilang magkakapatid. Siguro ganyan lang muna ang magkakahagi natin. Salamat at pagpalain tayo ng Diyos at magandang gabi sa bawat isa sa atin.